Tahimik na nakaupo si Rina sa lamesa habang sumusubo ng mainit na sopa si Carlos. Umuulan sa labas at ramdam ang lamig sa hangin. Ngunit mas malamig ang katahimikan sa pagitan nilang mag-asawa. Wala na ang dating masiglang usapan sa almusal. Kung noon ay puno ng halakhak ang kanilang mesa, ngayon ay tila may makapal na ulap ng pagtatago at pangungutyang hindi binibigkas. "Anong oras ang meeting mo mamaya?" tanong ni Rina. Pilit na iniingatan ng tono. "Mga 12:00. Baka gabihin ako. Marami kasing reports." Sagot naman ni Carlos. Hindi man lamang tumingin sa kanya. Ngumiti si Rina. Bahagyang tinanguan ang sagot ng asawa. Alam niyang kasinungalingan ang narinig niya. Ilang gabi na rin siyang ginising ng kutob. At nitong nakaraang linggo, kumpirmado na. Sa isang hindi inaasahang gabi, naiwan ni Carlos ang kanyang cellphone sa kusina. Doon nabasa ni Rina ang mga mensahe. Miss na kita, baby. Excited na akong mag-check-in mamaya." Galing kay Elaine. Isang pangalan na hindi niya kailanman narinig mula sa asawa. Hindi umiyak si Rina. Hindi rin sumigaw. Sa halip, tumalikod siya at tahimik na nagsali ng kape sa kanyang tasa. Kinabukasan, binalik lang niya ang telepono sa tabi ng una ng asawa. Waring walang nangyari. Hindi ito ang unang beses. Taon-taon ay merong ibang babae. Iba't ibang amoy ng pabango sa kwelyo. Kakaibang marka sa leeg. Hindi maintindihang galit kapag kinekwestiyon. Sanay na roon si Rina. Pero sa kabila ng lahat, pinipili niyang manatili. Umaasa at nagmamahal. Bumalik si Carlos sa sala matapos magbihis. "Alis na ako," sabi nito. Lumapit at hinalikan siya sa noo. "I love you." Dagdag pa nito bago lumabas ng bahay. "I love you too," mahinang sagot ni Rina. Pero kasabay ng kanyang mga salita ay ang matinding pananabik na sana ito na ang huling araw na magsisinungaling siya sa sarili. Pagkaalis ni Carlos, lumapit si Rina sa bintana. Pinagmasdan ang pag-alis ng sasakyan. Hindi niya alam kung saan papunta si Carlos, pero malinaw na sa kanya kung saan siya patungo. Patungo sa isang desisyong hindi niya na kayang ipagpaliban pa. Pumasok siya sa kwarto at kinuha ang maliit na kahon sa ilalim ng kama. Dito nakatago ang mga larawan, resibo ng hotel, screenshots ng mga mensahe, mga ebidensyang matagal na niyang kinukolekta pero hindi kailanman ipinakita. Tumulo ang isang luha sa pisngi ni Rina habang hawak ang lumang litrato nila ni Carlos noong kasal nila. Sa larawan, kita ang purong ngiti nilang pareho. Isang ngiting ngayon ay isa na lamang na alaala. "Minsan," bulong niya sa sarili, "ang pagmamahal ay hindi sapat para manatili." Isinara niya ang kahon at inilagay ito sa kanyang bag. Tumayo siya at tumingin sa salamin. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi na siya ang babaeng takot mawala ng asawa. Isa na siyang babaeng handa ng lumaya. Umuugong ang hangin. Habang naglalakad si Rina papunta sa lumang bakery sa kabilang kanto, sinalubong siya ni Aling Bebang. Matanda na ngunit alerto at mabait. Para na rin niyang pangalawang ina. "Rina, anong nangyari? Ang lalim ata ng iniisip mo." Tanong nito habang iniabot ang mainit na pandesal. Napangiti si Rina ng pilit. "Wala po, iniisip ko lang pong magpahinga sandali." Ngunit sa loob-loob niya, hindi ito basta pahinga. Isa itong pagliko sa direksyong matagal na niyang iniiwasan. Hindi para patulan ng galit, kung hindi para piliin ang kapayapaan. Pag-uwi niya ng bahay, wala pa si Carlos. Gabi na. Sa mesa, nakalatag pa rin ang hapunang hindi na tinignan ng asawa. Ganito na palagi. Si Rina ang laging naghihintay. Si Carlos ang laging may dahilan. Habang naghuhugas ng plato, muling bumalik sa isip niya ang mga natuklasan.
Nang minsang gumamit siya ng laptop ni Carlos para mag-print ng dokumento, na-access niya ang nakasave na messages sa email. Kailan mo iiwan yung asawa mong walang kwenta? Ako ang kasama mong tunay. Mensahe ni Elaine. Soon baby, gusto ko lang naayusin lahat bago ko umalis. Hindi madaling iwan ang ganyang buhay. Sagot naman ni Carlos. Napasa po si Rina sa noo. Wala raw siyang kwenta. Siya na ang halos tumulong na magtayo ng negosyo. Nagtiis at halos mabaon sa utang nang magsimula silang dalawa. Siya na nagbawas ng pangarap para suportahan ang lalaking minahal niya. Pero siya ang tinatawag na walang kwenta. Noong gabing iyon, dumating si Carlos bandang 11:00. Amoy alak ito at may marka pa ng lipstick sa kwelyo. Hindi niya napansin si Rina sa sala dahil dumiretso siya sa kwarto. Tahimik lamang si Rina. Walang salita, walang away, at walang kahit isang tanong. Pumasok siya sa kwarto at nagkunwaring tulog. Kinabukasan, habang abala si Carlos sa paliligo, inilabas ni Rina ang kanyang cellphone at in-email sa sarili ang buong laman ng messages mula sa laptop ng asawa. Sa kabila ng sakit, may bahagi sa kanyang nais ng patunay. Hindi para sa pagiganti, kung hindi para sa wakas. Matapos maligo si Carlos, bumati ito ng, "Alis na ako may conference pa kasi kami." Hindi sumagot si Rina. Nakatingin lamang siya sa kanya. Tila ba tinitimbang kung ito pa ba ang lalaking pinakasalan niya noon. At bago pa man makalabas si Carlos, tinawag siya ni Rina. Carlos, hanggang kailan? Tanong ni Rina. Ha? Sagot naman ng lalaki. Hanggang kailan mo ko lolokohin? Biglang natahimik ang paligid. Ang tunog ng ulan sa labas, parang nagsilbing soundtrack ng tagpong matagal nang iniiwasan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo, at alam ko. Putol ni Rina, sabay abot ng envelope. Hindi na siya umiyak. Wala na ring galit. Wala nang natitira sa kanyang mga mata. Ang naroon na lamang ay isang desisyong hindi na pwedeng mabali. Nagpakabobo ko ng sobra, pero hindi habang buhay. Tahimik na kinuha ni Carlos ang envelope. Pero bago pa niya ito mabuksan, sinabi ni Rina, Hindi mo na kailangang basahin. Yan ang simula ng wakas natin. At tuluyang lumabas si Rina ng pinto. Dala ang kanyang dignidad at ang desisyong hindi na siya muling babalik pa. Umaga na nang bumalik si Rina sa bahay ni Aling Bebang. Doon siya pansamantalang tumuloy matapos ang gabing tuluyan ng iniwan si Carlos. Wala siyang dalang maleta. Kaunting damit lang, cellphone, at ang box na may lamang envelope ng ebidensya. Sapat na para iwan ang 5 taong kasal nilang puno ng pagbibigay, pagtitiis, at ngayon ay pagtatapos. Anak, sigurado ka ba talaga? Tanong ni Aling Bebang habang nagsasali ng kape. Wala ka nang babalikan? Tumango si Rina. Opo, hindi ko na kaya. Matagal ko na pong alam, pero ngayon lang ako naglakas loob. Sa pagkakataong ngayon, hindi na siya umiyak. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib, pero mas nangingibabaw ang katahimikan ng loob. Ang desisyong iyon, kahit masakit, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan. Makalipas ang ilang araw, tumanggap si Rina ng tawag mula kay Carlos. Hindi niya sinagot. 2 beses, 3 beses, at paulit-ulit. Hanggang sa dumating ang isang mensahe. Patawad Rina, pwede ba tayong mag-usap? Hindi niya kaagad dito sinagot, pero makalipas ang 1 linggo, habang nasa terminal at naghihintay ng jeep, isang pamilyar na kotse ang uminto sa tapat niya. Bumaba roon si Carlos. Mukhang hindi nakatulog. Mayroong eye bags. At hindi na nakangiting palagi. Rina please, sabi nito, na halos pabulong. Tahimik siyang tumayo at tumango. Okay, pero saglit lang ha. Naglakad silang dalawa sa isang tahimik na parke malapit sa simbahan. Umupo sa lumang bench kung saan dati silang tumatambay noong magkasintahan pa lamang sila.
Alam kong wala akong karapatan, pero gusto kong magsabi ng totoo. Panimula ni Carlos. Tahimik lang si Rina. Pinapakinggan siya. Minahal kita. At hanggang ngayon mahal pa rin kita. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Lagi akong naghahanap ng kulang. Kahit alam kong ikaw na dapat ang sapat. Napatahimik siya sandali. Hindi ako naging perpekto, Rina. Pero hindi rin sapat yun para saktan kita. Nang paulit-ulit. Doon nagsimulang tumulo ang luha ni Rina. Hindi dahil sa sinabi ni Carlos. Kung hindi dahil sa wakas, narinig na rin niya ang kumpirmasyon. Hindi ito aksidente. Hindi isang beses. Ito ay paulit-ulit at sinadya. Carlos, Wika ni Rina, habang pinupunasan ng luha. pinatawad na kita. Hindi dahil sa gusto kitang balikan, kung hindi dahil ayokong mabuhay sa galit. Nagulat si Carlos. Pinapatawad mo na ako? Oo, Sagot niya. pero hindi ko na kayang magmahal ng isang taong paulit-ulit akong sinaktan. Hindi ko na kayang ibalik ang dati. Kasi pati sarili ko, iniwan ko na noon. Pero ngayon, kailangan ko naman siyang mahalin. Tahimik si Carlos. Hindi na siya nakapagsalita pa. Tumayo si Rina. Sana isang araw, matuto kang maging totoo. Hindi lang sa akin, kung hindi pati sa sarili mo. At sa pagkakataong iyon, si Rina na mismo ang tumaligod. Hindi niya iniisip kung ano pa ang sasabihin ng dating asawa. Hindi na mahalaga kung makiusap pa ito. Ang mahalaga, sa wakas ay nakalaya na siya. Isang buwan matapos iwan si Carlos, nag-umpisa ng panibagong yugto ng buhay si Rina. Wala siyang masyadong ipon. Pero may marunong siyang mga kamay at puso para sa pagluluto. Kaya't sinimulan niya ang pagtanggap ng mga pa-order na kakanin at pati na rin pastries gamit ang kaunting kapital na ipinautang ni Aling Bebang. Rina, at hindi ako mayaman. Wika ni Aling Bebang isang hapon. Pero kung puhunan lamang ang kailangan mo para tumayong muli, heto, at buong puso kong ibibigay sa iyo, anak. Sabi ng matanda na itinuturing na niyang ina. Naiyak si Rina. Ang taong hindi niya kaano-ano, ngayon ay yun pa ang nagsisilbing tunay na pamilya. Sa maliit na lamesa sa likod ng bahay ni Aling Bebang, nagsimula ang munting negosyo ni Rina. Tikim dito, order doon, at umpisay ilang trays lamang ng leche flan at pati na rin banana bread ang kanyang nagagawa. Pero sa bawat kagat ng customer ay kapalit ang ngiti at paulit-ulit na pag-order. Isang araw, habang nag-aabot siya ng mga cupcake sa bagong suki, isang lalaki ang lumapit at nakipagkilala sa kanya. Hi, ako nga pala si Marco. Pinsan ako ni Jen, yung nag-order sa'yo ng cinnamon rolls kahapon. Sabi niya, ang sarap daw ng gawa mo. Nginitian siya ni Rina. Ay, siya ba yung nagpa-deliver kahapon? Maraming salamat po, ha. May plano ka bang palawakin pa to? Tanong ni Marco habang nakatitig sa mga trays ng paninda. Wala pa pong malinaw. Basta ngayon, tuloy lang habang kaya ng katawan. Magandang simula to. Sa totoo lang, naghahanap ako ng partner para sa food venture. Gusto ko sanang mag-franchise ng pastry corner. Ganyan, home-baked pero authentic. Napatingin si Rina sa kanya. Hindi niya alam kung seryoso ito o nag-aalok lang ng pangarap. Pero may liwanag sa tono ni Marco. Hindi pang-aakit, kung hindi pagbibigay ng pag-asa. Hindi ko po alam. Sagot ni Rina. Baguhan lang ako at hindi ko pa kaya ang malaki ang negosyo. Walang mali sa pagiging baguhan. Ngiti ni Marco. Ang mahalaga, may talento ka at passion. At nakita ko yan dito. Napangiti si Rina. Hindi dahil sa alok ni Marco, kung hindi dahil may tao ngayon ay nakikita ang halaga niya. Hindi bilang asawa ng kung sino, kung hindi bilang sarili niyang pagkatao. Kinagabihan, habang naglalagay siya ng label sa mga orders, napahinto si Rina. Tumingin siya sa bintana, sa malamig na simoy ng hangin. Wala na siyang wedding ring, wala na ring balak balikan ang nakaraan. Ngunit sa puso niya, ay wala siyang puot.
Ang sakit ay naging gasolina ng kanyang pagbangon. At ngayon, sa simpleng kusina, sa murang ingredients, at sa bawat pagtanggap ng order, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng sarili. Isa itong paglikas, hindi lang mula sa tahanang puno ng kasinungalingan, kung hindi mula sa sarili niyang takot. At sa paglikas na iyon, natagpuan niya ang bagong direksyon. Direksyong wala si Carlos, ngunit naroon si Rina. Matatag, at handang lumipad. Makalipas ang 3 buwan, malaki na ang ipinagbago ng buhay ni Rina. Mula sa likod bahay na bakery, lumapit na siya sa isang maliit na pwesto sa tapat ng simbahan. May karatulang Rina's Delight, nagawa lang sa plywood, pero araw-araw ay dinarayo na ng mga estudyante, empleyado, at mga nanay na nag-aabang ng kanilang suki. Isang umaga, habang nag-aayos ng display, dumating si Marco. Bitbit nito ang ilang kahon ng packaging supplies at isang ngiting palaging may dalang sigla. "Good morning, Chef Rina." Masigla nitong bati. Napangiti si Rina. Hindi mo na kailangang magdala pa ng kung ano-ano, Marco. Baka nalulugi ka na sa tulong mo. Nalulugi? Okay lang. Kung ganito naman kasarap ang pastries mo, parang investment na may kasamang kapit ngiti. Biro ni Marco. Bagamat simple lang ang kanilang ugnayan, nararamdaman ni Rina ang paggalang ni Marco. Hindi ito katulad ni Carlos. Walang pangako, walang pabango, pero palaging nariyan sa panahon ng pangangailangan. Habang lumalakas ang negosyo ni Rina, kabaliktaran naman ang nangyayari sa kumpanya ni Carlos. Nawalan ito ng ilang kliyente dahil sa kawalan ng focus. Selling, ang kinakasama nito ngayon, ay madalas makipag-away sa mga tauhan sa kumpanya. Unti-unting nauubos ang tiwala ng mga tao kay Carlos. Isang gabi, habang binabasa na Rina ang mga bagong order sa kanyang cellphone, may email siyang natanggap. Galing ito sa isang kilalang food fair organizer. Gusto siyang imbitahan para mag-demo sa harap ng malalaking negosyante sa isang culinary expo. Napanganga siya. Hindi niya akalain na ang simpleng banana loaf at leche flan niya ay aabot sa ganitong antas. Pinagmasdan niya ang lumang picture frame sa dingding. Larawan nilang mag-asawa noong kasal. Ngunit ngayon, isang sticky note na lamang ang laman ng frame. Para sa sarili, para sa bagong simula. Lumapit si Aling Bebang at yumakap sa kanya. Anak, tingnan mo ang narating mo ngayon. Hindi mo na kailangan ng kahit sinong lalaking sisira sa'yo. Sapagkat ikaw mismo, itinayo mo ang sarili mong mundo. Sa loob ng ilang buwan, tinubos ni Rina ang panahong sinakripisyo niya para sa isang lalaking paulit-ulit siyang sinaktan. Ngayon, tinatahi niya ang panibagong buhay gamit ang mga peraso ng kanyang sugatang nakaraan. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, nilagdaan niya ang mga papeles ng isang bagong business partner, si Marco. Isang simpleng handshake ang naging hudyat ng opisyal na partnership nila. Hindi mo kailangan ng likod taguan, Rina. Bulong ni Marco. Kailangan mo ng balikat na hindi ka iiwan. Napangiti si Rina. Hindi niya ito tinugon. Pero sa puso niya, unti-unti nang nauunawaan ang kahulugan ng tiwala. Hindi bilang obligasyon, kung hindi bilang respeto. Dati, ang luha niya ay para sa pagkawala. Ngayon, ang luha ay para sa tagumpay. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa harapan ng salamin, kung hindi ang babaeng kinikilala na ngayon bilang Chef R. Mainit ang loob ng exhibition hall sa lungsod. Mga ilaw, kamera, mamahaling dekorasyon, lahat ay kumikislap. Ang Culinary Expo ay dinaluhan ng mga kilalang personalidad sa industriya ng pagkain at negosyo. Sa gitna ng entablado, si Chef R ay nakasuot ng puting apron. Seryoso ngunit kalmado, habang piniprepara ang kanyang signature dessert. Ito ay ang ube leche roll. Nakaabang ang mga mata ng audience, kabilang naroon ang ilang dating kasosyo ni Carlos, na ngayon humahanga sa galing at husay ng chef, na noon ay hindi kilala. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, si Carlos ay natikilan sa harapan ng TV screen sa kanilang sala. Sa local news channel,
ay tampok ang Culinary Expo. Napakunot noo siya nang marinig ang pangalan. Si Chef R, ang bagong trending pastry chef na nagsimula lamang sa likod bahay bakery. Pero ngayon ay pinipilahan ng mga investors. Napamulagat na lamang siya nang tumambad ang mukha ni Rina sa screen. Si Rina? Pulalas niya. Tumawa si Elaine, ang kanyang kinakasama mula sa kusina. Yung ex mo? Aba, mukhang may mas narating pa sa'yo ah. Hindi kumibo si Carlos. Tinapik niya ang remote at pinatay ang TV. Mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop at nag-search ng Chef R. Ilang sandali lang, lumabas ang website, Facebook page at articles ng mga interview. Doon niya napagtanto na ilang buwan na palang sikat si Rina sa social media at culinary circles. Isang investor ang nagsabing, Chef R is the epitome of strength, rising from heartbreak to success with nothing but flour, fire, and faith. Nag-init ang dibdib ni Carlos, hindi dahil sa inggit, kung hindi dahil sa pagkamangha at pagsisisi. Ang babaeng minsang tiniis ang lahat ng kanyang kasalanan, ngayon ay pinapalakpakan ng buong bayan. Habang nakatulala siya, hindi niya maiwasang bumalik sa mga panahong binabaliwala niya si Rina. Ang tahimik nitong pag-alis, ang hindi na niya pagsagot sa tawag, at ang envelope ng katotohanan. Lahat yun ay hudyat ng pagtatapos. Pero hindi niya lubos maisip na sa likod ng katahimikan ng kanyang asawa noon ay may nabubuong plano pala. Planong hindi para gumanti, kung hindi para bumangon. Kinabukasan, nagtungo si Carlos sa mismong booth ng Rina's Delight. Sa isang food fair, sa dami ng tao, halos hindi siya makasingit. Ngunit nang marinig niya ang tawanan ni Rina habang kausap ang isang buyer, ay natigilan siya. Si Rina ngayon ay may ibang aura. Napakaaliwalas, kumpiyansa at malaya. Wala na ang dating asawa na palaging nakasunod sa kanya. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay isang negosyanteng hinahangaan. Nais sana niyang lumapit, magsalita, at magpaliwanag. Ngunit bago pa siya makagalaw, dumating si Marco at tinabihan si Rina. Dala ang 2 kape at isang maikling halakhak. Tahimik na umatras si Carlos. Sa loob-loob niya, alam niyang huli na ang lahat. Sa pagkawala ni Rina sa kanyang buhay, hindi lang siya nawalan ng asawa. Nawalan siya ng pagkakataong mahalin ng babaeng minahal siya ng buong buo at bumango ng mag-isa. Samantala, ang ballroom ng isang kilalang hotel ay puno ng mga kilalang negosyante, chefs, at culinary influencers. Ipinagdiriwang ang taunang Culinary Business Recognition Night, kung saan pararangalan ng mga pinakatanyag at matagumpay na personalidad sa industriya. Isa sa mga tampok, ang parangal para sa Emerging Pastry Brand of the Year. Sa backstage, kinakabahan si Rina habang inaayos ang kanyang suot na eleganteng dark purple dress. Tumabi si Marco at pinisil ang kanyang kamay. Kaya mo to. Hindi ka na yung Rina na dating tinatabunan ng anino ng asawa. Ikaw na ngayon ang sariling ilaw ng tagumpay mo. Ngumiti si Rina. Salamat Marco. Kung hindi dahil sa tulong mo, siguro hindi ko na rin ito mararating. Hindi mo ako kailangan para makarating dito, Rina. Sagot ni Marco. Ako lang ang naging saksi, pero ikaw ang lumaban. Pag-akyat ni Rina sa entablado upang tanggapin ang kanyang parangal, palakpakan ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi niya alam na sa dulo ng ballroom, nakatayo si Carlos. Tahimik lang itong nakamasid. Suot ang simpleng blazer. Tila hindi alam kung dapat bang umiti o lumabas na lamang ng tahimik. Pagkatapos ng awarding, nagtungo si Rina sa cocktail area upang kausapin ang ilang investor. Doon siya tinabihan ni Carlos. Rina, mahina nitong bati. Dahil doon ay nagulat siya, pero hindi na siya nayanig. Hindi na siya yung Rina na nabibiglas sa pagbabalik ng nakaraan. Oh Carlos, malamig pero magalang ang tono niya. Hindi ko inaasahan na darating ka rito. Hindi ko rin inaasahan na ikaw pala si Chef R. Akala ko mawawala ka na lang. Sagot ng lalaki. Hindi ako nawala. Ikaw ang nagbulag sa sarili mo. Tumingin si Carlos sa kanya. Punong-puno ng pagsisisi ang mga mata. Rina, alam kong huli na.
Pero sana mapatawad mo pa rin ako kung pwede pa tayong magbalik. Ngunit bago pa siya matapos ay dumating si Marco at magalang na nagpakilala. Carlos, ako nga pala si Marco, business partner na Rina at kaibigan na matagal nang nasa tabi niya. Tahimik lamang si Carlos. Napalunok siya. Doon niya lang tuluyang naunawaan. Wala na siyang lugar sa mundo ng dating asawa. Hindi ko na kailangan ng pagpabalik, sagot ni Rina. Matatag. Ang kailangan ko na ngayon ay kapayapaan at respeto sa sarili ko. Hindi ako galit sa iyo, Carlos, pero hindi na ako para sa iyo. Lumingon siya kay Marco at ngumiti. At hindi rin kita kailanman hinintay. Kasi alam kong hindi ko na kailangang maghintay ng taong paulit-ulit akong sinira. Tahimik na tumango si Carlos. Hindi niya na pinilit pa. Alam niyang sa gabing ito ay tuluyan ang isinara na Rina ang pinto. Habang si Carlos ay lumalabas ng ballroom, si Rina naman ay tumayo sa gitna ng mga ilaw. Hindi bilang asawa, hindi bilang iniwan, kung hindi bilang babae na muling itinayo ang kanyang sarili. Walang luha, walang hinanakit. Isang ngiting buwang siyang naging sagot sa kanyang nakaraan. Lumipas pa ang ilang taon. Naging tahimik at payapa ang buhay ni Rina. Sa bagong tahanang kanyang itinayo mula sa sipag at tiyaga, dama niya ang tunay na katahimikan, malayo sa ingay ng panlilinlang at sakit ng kahapon. Naging matagumpay nga ang kanyang negosyo. Siyang naging dahilan upang magkaroon siya ng maraming pera at mabili ang lahat ng kanyang gusto. Nakapagpatayo ng bahay at nagkaroon ng maraming branch sa iba't ibang lugar. Wala nang mga magulang si Rina at nasa ibang bansa naman ang kanyang mga kapatid. Kaya naman si Aling Bebang na tumayong ina sa kanya ang siyang sinuportahan niya sa pagninegosyo nito. Ipinaayos niya ang lumang bakery ni Aling Bebang na talaga namang ikinatuwa ng matanda at laking pasasalamat sa kanya. Bagay na sinuklian lang naman ni Rina ang kabutihan at itinulong ni Aling Bebang sa kanya noon nung siya ay nagsisimula pa lamang muli. Ang dating lumang bakery nito ngayon ay mas pinabago at nagbigay siya ng malaking puhunan sa matanda. Samantala, hindi kalaunan, niligawan naman siya ni Marco hanggang sa naging sila na nga. Inayos muna nila ang mga papeles ng dati niyang asawa para mapawalang bisa ang kasal bago sila tuluyang maikasal ni Marco. Habang si Carlos naman ay tuluyan ng nalugi ang negosyo. Iniwan na rin ito ng kinakasamang si Elaine at sumama sa matandang mayaman. Ngayon, si Carlos na dating hindi pinahalagahan ng asawa ay nag-iisa na lamang. Walang pamilya, bagsak ang negosyo, at para bang naging miserable ang buhay. Samantala si Rina naman ay kabaliktaran ng lahat ng nangyari sa kanya. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating pinapaliwala ng asawa at ang dating walang-wala ngayon ay meron ng malaking negosyo at meron ng tunay na nagmamahal sa kanya na nangakong kailanman ay hindi siya iiwan. At ito ang kwento na Rina. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento kung nagustuhan nyo para naman mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.